the President will continue to promote a rules-based international order, including the 92 UNCLOS, especially in the South China Sea. Kabilang ang usapin sa South China Sea sa inaasahan tatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pagdalo sa gaganaping 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia mula September 5 hanggang 7. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, bukod sa issue sa West Philippine Sea, isusulong rin ni Pangulong Marcos ang mga mahalagang usapin sa food at energy security. So we'll be focusing on food security and energy security. Of course, post-pandemic transformation, and then the digital economy, and the e-commerce, and the creative industries, MSMEs, and of course, protection of migrant workers. Ilang mga pagpupulong rin ang dadaluhan ni Pangulong Marcos sa ASEAN Summit, kabilang na ang 4 na bilateral meetings. Kasama na dito ang Cambodia, Republic of Korea, Timor-Leste at Vietnam. Ayon sa DFA, pag-uusapan nila Pangulong Marcos at Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh ang kooperasyon sa rice at food security. Haharap rin si PBBM sa ASEAN Business Advisory Council. The President will also be attending events specifically to pitch trade and investment in Indonesia. One of them will be a meeting with the ASEAN Business Advisory Council, and another one with certain businesses who intend to expand their presence in the Philippines. Ilang miyembro ng gabinete at delegasyon ng mga negosyante ang makakasama ng Pangulo sa kanyang pagbiyahe sa Jakarta, Indonesia. Ito na ang ikalawang beses na babiyahe ng Indonesia si PBBM simula nang maupo bilang presidente noong June 2022. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.